Una sa ating balitaan, ikinatuwa ng mga manggagawa ang 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Mahigit 1 milyon na full-time workers ang may kinabang sa bagong minimum wage increase na magiging 780 pesos na mula sa dating 695 pesos. May report si Victor Liantino. Araw-araw naglalakad na lamang ang truck helper na si Alexander Isaw mula sa kanyang bahay papunta sa kanyang trabaho. Ito ay para makatipid at mapagkasya ang dating 695 na minimum wage para sa kanyang 3 miyembro sa pamilya. 2 dekada na siya sa trabahong ito at aminado siyang kulang ang kanyang kinikita. Salamat po kung ganun. Para po pandagdag po sa budget po sa mga anak ko, nag-aaral pa kasi po yung anak ko. BBM, President, maraming po salamat sa dinagdag nyo po. Malaking bagay po para sa amin yun. Ganito rin ang sentimiento ng driver na si Noriel Mandia na 6 na taon na sa kanyang trabaho, pati na ng cleaner na si Shirley Edem. Pilit din kinakaya ni Noriel ang maliit na sahod, pero pareho silang nakahinga ng maluwag nang mabalitaan ng aumento. Malaking tulong na yun sa pamilya namin, lalo sa mga katulad kong mga driver, mga nagangad ng may dagdag kita. Salamat po BBM sa dinagdag na sahod ng mga empleyado at sa mga manggagawa. Maraming salamat po sa inyo. Sana tuloy-tuloy. Pasalamat din kami kasi may dagdag na 85 pesos. Hindi katulad dati, mababa lang. Mistulang hulog ng langit kasi ang balitang aumento sa sahod para sa nasa 1.1 million daily wage earners sa Metro Manila. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ipatutupad ang nasabing increase ng 2 beses. Unang ibibigay ang 60 pesos effective July 19, 2026 habang ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad pagdating ng January 20, 2027. Masaya ko pong ibinabahagi sa inyo ngayong umaga bilang pagsunod din sa tagubilin ng ating mahal na Pangulong Marcos at ng National Wage Board. Tinataas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Dahil dito, ang arawang sahod sa non-agricultural sector ay papalo na sa 780 pesos, mula yan sa dating 695 pesos. Tataas naman sa 743 pesos mula sa 658 ang minimum wage para sa agricultural sector. Service and retail establishment na may 15 o pababang empleyado at manufacturing establishments na may wala pang 10 manggagawa. May kinabang din ang nasa 1.9 million na full-time workers sa pamamagitan ng wage distortion adjustment. Binigyang din ni Tolentino na ang naging basihan ng hakbang na ito ay ang mataas na inflation at tensyon sa Middle East. The adjustment would reflect the real wage earned by our minimum wage earners to enable them to live a life in a metropolitan area such as Mega Manila or Metro Manila. Sa tanong naman kung kailan ipatutupad ang aumento sa mga lalawigan, sagot ni Secretary Tolentino, Ongoing lahat yan. Siguro mauna ang Region 4A, Region 3 and Cebu, Region 7. nagbabala rin ang DOLE sa mga employer na hindi susunod sa nasabing direktiba. Ang makasaysayang taas sahod na ito ayon sa DOLE ay isang pagkilala sa sipag at ambag ng bawat manggagawang Pilipino tungo sa mas matatag na ekonomiya ng bansa. Victor Liantino, IBC News.